Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Bata pa lang po tayo, tinuro na sa atin yan. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Tandaan nyo kung ano ang nangyari sa asawa ni Lot sa banal na kasulatan. Dahil sa kanyang paglingon, hindi siya nakarating sa kanyang paroroonan. Dahil sa kanyang paglingon, siya ay naging estatwang asin. Siya'y namatay. Baka tayo rin sa paglingon natin ng paglingon sa nakalipas, tayo rin ay maninigas. At kahit na tayo ay humihinga dahil sa pabalik-balik mo sa nakalipas, sa nakaraan, ikaw ay patay na. Totoo, mahalaga na ikaw ay lumingon paminsan-minsan. Ang tawag po dito ay retrospection, para matuto ka, para maging mas mabuti kang tao. Pero pag ikaw ay palaging lumilingon at pag ikaw ay nabubuhay na sa nakaraan, sa nakalipas, hindi na ito retrospection. Ang tawag dito ay depression. Sino ba ang mga nadidepress kung hindi yung mga taong hindi na makapag-move on? Anong hindi mo maiwanan sa iyong nakalipas? Kaya hanggang ngayon, ang iyong buhay ay parang naninigas. Hindi mo ito mapabuti. At parang unti-unti kang namamatay. Iwanan mo na ang naranasan mo sa iyong biyanan. Nung sinaktan ka niya, kahit na nakarinig ka ng mga masasakit na salita, makalipas na yan. Huwag ka ng lingon. Yung mga panahon na binuli ka ng iyong mga kaklase o pinahiya ka ng iyong teacher. Merong mga iba, sinisisi nila ang kanilang mga magulang kung bakit hindi sila masaya. Porket iniwan sila ng kanilang ama, iniwan sila ng kanilang ina. Kalipas na yan. May asawa ka na, may pamilya ka na, pero hanggang ngayon, nakatingin ka pa rin sa nakalipas. Oo, naiintindihan ko po. Sasabihin nyo sa akin, Father, parte pa rin po yan ng aking buhay. Tama, pero tandaan nyo po ito, hindi lang yan ang iyong buhay. Naging parte ng ating buhay ang nakalipas. No matter how sad, no matter how painful it is, yes, that's part of your life. But there is more to your life. May higit pa sa iyong nakalipas. At nasaan? Ayan, nasa iyong harapan. Heto, nasa kasalukuyan. Itong bagong grasya at bendisyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit hindi natin pansinin? Bakit hindi tayo mabuhay sa kasalukuyan? Magpasalamat at maging masaya. Di po ba kayo nagtataka? Bakit mas malaki ang windshield ng sasakyan kesa dun sa rear view mirror o side mirror? Bakit mas malaki yung nasa harapan ng sasakyan kesa dun sa salamin na nakikita natin yung nasa likod? Kailangan makita mo